Ikinagulat ng marami ang pagpapahayag ng suporta ni former Vice President at Naga City Mayor candidate Leni Robredo sa pagtakbo ni Manny Pacquiao at Benhur Abalos Jr. bilang senador. Ayon kay ex-VP Leni, matagal na niyang kaibigan si Abalos na ilang beses na rin daw pumunta ng Naga upang tumulong sa mga naging biktima ng bagyo. Dagdag pa niya, ginawa niya ang pagtulong ng hindi isinasa publiko. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Robredo na kilala niya si Pacquiao bilang sincere, mabait at mapagkakatiwalaan. Samantala, maraming kakamping saang hindi natuwa sa pagsuporta ni Robredo sa dalawa, isang crucial na issue lalo't malawak ang kanyang taga-suporta sa Bicol at sa buong bansa. Mga eksperto na nawagan ng mas matibay na personal na proteksyon laban sa dengue, bunsod ng kanilang target na zero deaths ng dengue sa taong 2030. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa, nananawagan ang mga eksperto na palakasin ng bawat mamamayan ang sariling proteksyon laban sa sakit. Sa kabila ng mga pag-aaral at teknolohiya, nananatiling sandigan ang disiplina at kooperasyon ng publiko laban sa dengue. Kaya naman sa idadaos na 8th Asia Dengue Summit 2025, muling binigyan diin ni Dr. Eric Tayag ang kahalagahan ng self-protection process. Isang hakbanging dati nang isinulong na nananatiling epektibo at mahalaga hanggang ngayon. Aniya, hindi pwedeng umasa lamang tayo sa ospital. Ang proteksyon dapat nagsisimula sa tahanan, sa malinis na kapaligiran, sa pag-iwas sa lamok at sa tamang kaalaman. Sa nasabing pagpupulong na bahagi ng mga eksperto na naglatag sila ng estratehiya sa pagsugpo ng dengue. Kaya naman palaisipan sa kanila ang kawalan ng direktang tugon mula sa Malacanang hinggil sa plano ng bakuna laban rito. Hindi pa rin nagbibigay ng pahayag umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa issue. We don't have any answers from Malacanang po yet. So of course, we are still hoping na maybe on June, that will be the best time. Maybe on the Asian Dengue Summit or the second Dengue Summit will be the best time. Now we can hear answers from the Malacanang. Sa kabila ng mga limitasyon sa access sa bakuna, naniniwala ang mga eksperto na makakamit ang target na no dengue deaths by 2030, lalo na kung paigtingin ang kolaborasyon ng mga pamahalaan, health sector at ng mga mamamayan. Humingi po kami ng tulong sa inyo dahil alam namin isa sa powerful tool para makapagbigay tayo ng communication sa ating mga komunidad and mapahatid natin yung gustong mapahatid na Philippine Medical Association about dengue is yung meron po tayong activities this coming June. Isa po dyan, ang 8th Asian Dengue Summit 2025. Layunin ng summit na palakasin ang palitan ng kaalaman at teknolohiya sa rehiyon. Mahalaga rin ito hindi lamang para sa mga doktor, kundi para na rin sa mga pasyente upang mas maging handa at aktibo sila sa pag-iwas sa dengue. Kasama sa mga plano ang paglalagay ng mas maraming diagnostic tools sa mga rural health units, mas mabilis na treatment protocols at mas agresibong public education campaigns sa mga barangay. Sa huli, ang laban kontra dengue ay hindi lamang laban ng mga eksperto, kundi ng bawat Pilipino. Ang simpleng paglilinis, paggamit ng kulambo at tamang impormasyon ay maaaring makapagsalba ng buhay laban sa dengue. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nagtapos na ang kampanya ni tennis ace Alexandra Ayala para sa Madrid Open sa Spain. Ito ay matapos bigong madaig si world number 2 Iga Swiatek sa kanilang naging rematch campaign sa round of 64 ng kompetisyon sa scores na 4-6, 6-4 at 6-2. Neck-to-neck ang naging labanan ng dalawang prominenteng tenista kung saan nagawa nilang mag-tie sa 40-all score bago tuluyang lumamang ang quadruple French Open champ sa clay court. Bagaman kinapos sa podium, susunod kay Ayala ang kanyang French Open main draw debut sa Madrid.
Nananawagan naman si United States President Donald Trump sa korte na ipagbawal ang pagsali ng mga transgender sa militar. Sa isang kautosang nilagdaan ni Pangulong Donald Trump noong unang linggo ng kanyang panunungkulan, ipinagbawal ang serbisyo ng mga transgender sa militar dahil umano'y nakaapekto ito sa disiplina, katotohanan at kahandaan ng hukbong sandatahan. Ngunit matatandaang noong nakaraang buwan ay isang US judge ang tumutol dito dahil nakakainsulto at diskriminasyon ang suwestyon ni Trump. Economic reckless, ganito ilarawan ng ilan ang desisyon ni US President Donald Trump na magkaroon ng malawakang pagtaas ng taripa o tariff sa mga foreign imports simula ngayong Abril. Dahil dito nagkakaroon ng tensyon sa kanyang trade war laban sa ibang mga bansa. Depensa naman ni Trump, itinuturing niya itong Declaration of Economic Independence para sa ekonomiya ng Amerika. Hindi pabor ang ibang states rito at sinabing hindi makatarungan o iligal ang pagpapatupad ng tariff policy. Nakapaloob sa bagong patakaran na may 10% tariff sa ang itinaas para sa mga trading partners ng US, 25% naman sa imports mula Canada at Mexico at 145% naman sa China. Sa kasalukuyan, nagsampa na ng kaso ang 12 states sa Amerika upang pigilan ang kasunduang ito na posibleng ikababagsak pa ng ekonomiya dahil sa taas presyong bilihin ng Amerika. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Sospek na sangkot sa pagsunog sa simbahan at ilang kabahayan sa Iligan City na aresto na. Asawa ng mga OFW may solo parent privileges na. Malacanang nanawagang dapat suportahan ng Pangulo imbes na puro kritisismo. Makati Life Medical Center fully operational na. US President Trump ipinanawagan sa korte na ipagbawal ang mga transgender sa militar. At tennis ace Alex Ayala nagtapos na ang kampanya sa Madrid Open. Pinoy Pride bigong madaig si Iga Swiatek. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.